Mga bossing, meron na din tayong ihihiling sa inyo mga boss kasi syempre kakatapos lang noong bagyo diyan sa Masbate. O kakatapos ng bagyo sa Masbate, ito naman may bigla-bigla naman lumindol. Grabe yung mga pinapanood kong video diyan sa Cebu. Ayaw ko na lang ipakita rito kasi malulungkot kayo talaga. Meron pa akong isang pinanood na video, nasa taas sila, nasa 28th floor sila ng isang kino-construct na building. 6.5 magnitude na lindol. Grabe talagang, syempre nakakatakot yun kasi puro bakal pa eh. Hindi pa siya nakasimento, bubuhusan pa lang nila eh. Grabe ang iyak, hinagpis ng mga kababayan nating madaling araw na nagtatrabaho pa para mairaos lang ang kanilang pamilya o para may maipakain lang sa kanilang pamilya. O mantakin mo, madaling araw, lumilindol, nandudong ka sa tuktok, umiiyak, tabang, Lord, tabang, gumagano, no? Grabe, talaga. O talagang madudurog ang puso mo. Tapos, ang sasarap ng tulog ng mga putang inang mga magnanakaw sa mundo. Sa Pilipinas lalo na. Sarap ng tulog ng mga anak, ng mga politiko, ng mga kontraktor, at sarap ng mga tulog nila sa kanilang mga kama. O habang yung mga kababayan natin hanggang madaling araw nagtatrabaho para mairaos ang kanilang pamilya. Nakakaawa. Yung iba naman, mga estudyante, naku po, na dun sa may mall. O bumagsak yung mga kisame ng mall. Tapos ang dami kong nakitang mga namatay, mga bossing, nakakalungkot. Ay nako, Diyos ko, ano ba nangyayari sa bayang Pilipinas? Bakit pinahihirapan tayo ng ganito? Bakit tayo ang nalalaglagan ng dingding ng kisame? Bakit hindi malaglagan ng kisame at dingding itong mga putang inang mga na magnanakaw sa gobyerno na ito? 'Di ba? Ba't ganun? Alam mo, minsan talaga hindi mo maiiwasan na magtanong eh. Although malakas naman ang ating kapit sa Panginoon, mga bossing. Malakas naman ang ating paniniwala sa Panginoon at ini-expect naman na natin itong mga dilubyo na mangyayari sa Pilipinas. Unang-una sa lahat, hindi ba? Yung kinuwento ko nung nakaraang vlog ko, yung patungkol dun sa mag-amang ni Mukadnezar at saka yung kanyang anak na binaboy ang mga religious relics na kanilang na-sequester mula sa Jerusalem. 'Di ba? Namatay sila. Sabi ko nga noong ginawa nitong Bongbong Marcos yung panghahayop diyan sa banal na dako, Kingdom of Jesus Christ. Buti sana kung gumaganti ang langit kasi talagang gaganti ang langit eh. Yung anak ni Mukadnezar, mga bossing, binaboy niya yung mga religious objects na na-recover nila. Ginamit niya sa kanilang kahayupan, kahalayan at kademonyohan. At that same night, pinatay sila noong mga kumubkob sa kanilang kaharian. Ganyan din ang ginawa sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Binaboy, sinalaula, binalahura, winarakwarak, talagang niyarak-yarakan yung banal na dako at pananampalataya ng mga tao dyan. Kung matatandaan ninyo, yung kanilang kapilya, binaboy talaga yung kanilang bahay-sambahan. Banal yun, dako na yun. Doon nagdadasal ang lahat ng kanilang miyembro. Mantakin mo, ginawang barracks, tulugan, winarak-warak ng mga pulis. So, yung mga ganyan na mga bagay, may balik yan eh. Ang balik niyan, talagang matindi. Katulad nung nangyari doon sa biblical na Babylon. May ganti talaga ang Panginoon dyan. Kita mo nangyari kay Torre. Kita mo nangyari kay Abalos. Kita mo nangyari kay Marbil. Sirang-sira yung kanilang mga pangalan. And they will go down in history as the most evil people dito sa Pilipinas. At ito na nga, mga bossing, natatandaan ko kasi noong mga panahon na nandoon kami sa siege, yung bumagyo din ng malakas. Sabi ni Bongbong Marcos. Sabi niya, flood control, may flood control naman daw, na overwhelm lang.
Pero simula nun, sunod-sunod na ang problemang kinaharap nitong administrasyon na to. Kaya ako naniniwala ako na itong ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, kasama dyan sa mga karma na nakukuha nila eh. Oo, yung pagpapakulong sa kanya ngayon, matakay mo, na ospital na naman yung matanda, 75 years old. Wala pang kasalanan. Ang tagal-tagal nang nakakulong. Halos isang taon na nakakulong yung matanda diyan sa piitan ng mga kriminal, samantalang wala pa naman siyang hindi pa naman siya naitatalagang kriminal dahil di pa naman nagsisimula yung kanyang kaso. Nag-a-apply siya ng bail, hindi binibigyan, samantalang ang daming mga kriminal na nakalaya ngayon, mga magnanakaw, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Pero hanggang ngayon nakalaya, samantalang itong alagad ng Diyos na tumulong pa sa bayang Pilipinas, tinulungan pa yung nanalong presidente, lahat halos ng mga politiko tinulungan, inubos pa ang mga komunistang NPA, pero kita mo siya ang nakapiit. Kaya ngayon, ganito nangyayari sa bayang Pilipinas. Ang nakakalungkot lang, ang nagbubuwis ng buhay ngayon, yung mga biktima na, mantakin mo, double whammy talaga, biktima na nga sila ng corruption, biktima na sila ng pangahayop ng administrasyon na ito. Tapos sila pa naman yung namatay dyan sa lindol. Bakit hindi na lang lindolin yung mga bahay nitong mga hinayupak na mga nasa gobyerno to at silang madaganan noong mga substandard nilang mga proyekto? Sila ang bahain, sila ang malunod, sila ang mamatay, mabangungot lahat. Nakakaawa yung mga kababayan natin sa Cebu. Na kung itong mga dilubyong nangyayari sa atin ngayon dahil sa kagagawan nitong mga salot na mga mapang-abuso sa kapangyarihan nating mga leader sa Pilipinas. Oo, kawawa naman yung mga kababayan natin. Why do they have to pay the price para dito sa mga karma nitong mga hayop na mga politiko na ito? Diyos ko po, nakakalungkot. Makikita mo talaga yung mga asawa na naghihinagpis dahil nadaganan ng mga dingding, kisame. Yung pamilya nila, if I'm not mistaken, ang death toll yata nasa close to 70 na, mga bossing. Sobrang nakakalungkot talaga na nandito tayo sa sitwasyon na ito. Kakatapos lang nung Masbate, naglulupasay yung mga tao sa Masbate sa sobrang dami ng nasirang mga ari-arian diyan. Tapos eto na naman sa Cebu naman, tapos sumabog pa yung bulkan diyan sa Taal kagabi. Tapos yung presidente natin walang alam. Walang kaalam-alam yung presidente natin, Diyos ko po. Paano nyo nalaman? Paano mo na naman nalaman na walang alam? Eto, walang alam talaga. Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata. Yan ang pinakagagong sinabi niya, may lindol pa yata. Ang dami nang namatay, 60 plus, tapos hindi mo alam na may lindol? May lindol pa yata, ibig sabihin, itong tarantadong ito, wala talagang alam sa nangyayari sa Pilipinas. So ito ay isang patunay na wala talaga tong puso para sa mga Pilipino. May lindol pa yata, kagabi pa alam na namin Kaninang tanghali lang yan Ngayong October 1 lang yan tanghali So gumising siya, nag-chopper siya o eroplano siya papunta dyan sa Masbate para makiramay sa mga nasa lanta ng Masbate. Ganyang kabagal kumilos tong animal na to. Bakit ko sinasabing mabagal? Miyerkules na ngayon. Nasa lanta ng bagyo ang Masbate noong Biyernes pa. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, sa pang-anim na araw. Doon pa lang siya nagpunta rito sa Masbate kung di ba namang gago ito. Buti pa ang Diyos sa pangatlong araw bumangon na siya mula sa kamatayan Etong ulol na ito sa pang-anim na araw doon pa lang siya pumunta para makiramay. Yan ba ang sinasabi ninyong nagmamahal sa bayang Pilipinas? Kung ito tapos itong nakakatawa. Late na siya dito, may bago ng sa sobrang bagal kumilos nitong animal na ito. May bago ng dilubyong nangyari, sobrang late nung schedule niya, nandoon pa siya sa Masbate.
Ang pinakamasaklap sa lahat, gumising siya kanina. Gumising siya kanina para pumunta dyan. Ni hindi man lang sila nagbigay ng briefing sa kanya, Sir, lumindol po sa Cebu. Sir, marami nang namatay. Sir, ganito, sir, ganyan. Nandiyan na siya sa event sa Masbate, ang sasabihin niya, lumindol yata. So hindi niya alam, ibig sabihin kagabi na lumilindol dyan sa Cebu, tulog siya. Hindi niya alam. Tangina kung matinukang presidente, nung lumilindol kagabi, kung tulog kang hayop ka, ginising ka man lang ng mga tao, Sir, may nangyari. May nangyari po, may lindol sa Cebu. Tangina siguro yung kanyang kwarto may do not disturb. Di mo alam kung nagpapat session ng mga putang inan to. O baka kung nag-iinuman, di mo alam kung imposible. Kagabi nga ako nung nagbablog ako kagabi, nung in-upload ko kagabi, nananawagan na ako si Pambarik 4, mauubos na ang boses kakahingi tabang. Nanghihingi siya ng mga baka meron dito, may mga ambulansya, may mga sasakyan para mag-transport ng mga tao. Kulang na ang ambulansya namin. Humihingi na, naghihinagpis na, sumisigaw na ng tulong yung mga taga Cebu. Umaga na, tanghali, ang sasabihin ng presidente, yata, lumindol yata. Utang ina niyan. Nakakasama ng loob. So paano niya ngayon susolusyonan yung problema nyo? Ikaw na nanonood dito, may problema ka, paano susolusyonan ng ulol na ito? Lindol nga lang, hindi niya alam na may lumindol Ganyang ka bobo itong tolongges na ito. Paano naman siya ipagtatanggol dito ng mga ng mga vlogger niyang mga tanga din, lalo na si Claire Castro. Oh, di ba nagulat din kayo? Di ba? Oh. Kagabi lumindol. Tanghali na, hindi niya pa sigurado kung lumindol. Tarantado din no? Hindi ba? Hindi ka ba naman mapipiko? Alam mo, gusto mong mahalin tong buwaka ng inan to, pero wala talaga Oo, siya mismo ang siya mismo ang magbibigay sa iyo ng dahilan para itatwa mo siya, yung yung panggigilan mo siya na kung pwede lang, hindi lang masamang manampal ng presidente, putang ina, pumila to dyan sa EDSA. Baka mawala ang mukha nito kakasampal ng tao. Oo, animal yan. Imagine, ulitin natin. Kung kagabi, kaya't marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. May lindol pa yata nung kagabi. So hindi ka sure? Hindi ka sigurado na lumindol kagabi? Nandiyan ka na sa Masbate, malapit na yan sa Cebu. So ibig sabihin, mga kababayan ko, mga banateros, ang ibig sabihin, lumilindol kagabi, tulog tong gagong to. Kung hindi mo tulog, baka nagsasalsal tong ulol na ito. O kaya baka may ginagawa silang kababalaghan na naman ng asawa niya. Kapag leader ka ng bayan, konting kibot, dapat gising ka. Konting pangyayari, kay maliit o malaki, konti na nga, maliit at malaki pa. Kay maliit o malaki yung nangyari, dapat you're always on top of it. Dapat alam mo yan. Ikaw ang chief executive, ikaw ang tatay ng Pilipinas. Nasusunog na yung bahay mo, di mo pa alam. Utang ina, anong klaseng tao ito? Anong klaseng presidente ito binigay mo sa amin, Panginoon? Diyos ko naman. Ay, talagang mapapatanong ka talaga sa langit. Diyos ko, ang dami naman tanga sa Pilipinas. Ba't ito pa binigay mo sa amin? Baka mas okay pa kung si Lenny pa nanalo nung nakaraang eleksyon Baka hindi naman ganito katanga yun Tanga rin yun, pero palagay ko walang kasing tanga ito. Kung may alamat ang tanga, ito ang alamat ng tanga. Diyos ko Lord, talaga naman, mapapatanong talaga ako na bakit mo ibinigay sa amin tong tao na to? Ano bang, hindi pa ba sapat yung pagpapahirap ng mga Espanyol sa Pilipinas? Pagpapahirap ng mga Hapon, pagpapahirap ng mga Amerikano? Binigyan mo pa kami ng salot na ganito? Nung maliit pa sana to, kinuha mo na para hindi na nakapamirwisyo sa bayang Pilipinas tong hinayupak na ito Diyos ko po, sa totoo lang, hindi ko talaga lubos ma-imagine kung papaanong magtrabaho ito si Yata. Hay nako.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.